Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tila tail wagging the dog. Yan ang sagot ng Pangulo sa kondisyong inihingi sa kanya ni Pastor Kibuloy para sumuko. Sabihin, tila pinapasunod daw ni Kibuloy ang gobyerno sa kanyang gusto. Gate ng Justice Department, hindi maaring magpataw ng kondisyon ng pastor. Sabi naman ng PNP, maaring arestuhin kahit ng sibilyan si Kibuloy. At nakatutok si Ian Cruz. For generations to come. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang proseso laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa kasong child abuse. Hindi raw dapat mangamba si Kibuloy na makikialam sa kanya mga kasong Amerika kung saan siya wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI para sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Naunang sinabi ni Kibuloy na susuko lamang siya kung titiyakin ng gobyerno na hindi makikialam sa kanyang kaso ang Amerika. It seems to me a little bit tail wagging the dog, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Sa halip, hinikayat ni Remulla si Kibuloy na harapin na lang ang mga inihaing kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Kibuloy. Binatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message kamakailan ni Kibuloy kung saan niya muling inilatag ang kondisyon sa pagsuko at pagtanggi niyang dumalo sa pagdinig ng Senado. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng fugitive si Kibuloy, maaari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Kung isang sibilyan po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinaysika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy sa usaping ito sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi sinanto ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa hulihan dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Aminado siyang mali ang ginawa, kaya naglaan siya ng pabuya sa mga sumitang tauhan ng MMDA. Nakatutok si June Veneracion. Paslay yan. Agad pinara ng mga tauhan ng MMDA ang sasakyang ito at kanyang kakonvoy dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA bus lane kaninang umaga. Pagbukas ng passenger door sa harapan, bumungad si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sabi niya nagmamadali lang siya, tapos sabi niya bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Nagpatikit naman po. Parehong natikitan ang dalawang driver ng convoy ni Singson. Tig 5,000 multa ang babayaran nila. Ang gusto lang naman po namin is ipatupad ang tama. And we want to implement the rules, we want to implement the law ng fair and square po para sa ating mga kababayan. Sa isang video na in-upload ni Singson sa kanyang Facebook account, humingi siya ng paumanhin sa kanilang nagawa.
I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Binanggit naman niya yan sa hiwalay kong panayam. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng MMDA sa sinabing ito ni Singson. Mapapansin sa sasakyan ni Singson na sa lugar na lagayan dapat ang license plate, Baluarte Motor Works ang nakalagay. Meron ding blinker. Walang plaka yun, bagong gawa. Bulletproof cars, bagong-bago, kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa. Isa lang ang convoy ni Singson sa 22 sasakyang natikitan sa loob lang ng 1 oras na operasyon ng MMDA sa EDSA Busway. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mahigit pisong big-time oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista bukas. Ayon po sa Energy Department, naabot na ang kondisyon para bigyan ng fuel subsidy o ayuda ang mga driver. Pero hiling ng ilang tsuper, magtaas pasahe na lang. Nakatutok si Mark Salazar. Mahigit piso kada litro ang panibagong taas presyo ng diesel, gasoline at kerosene. Mabigat sa bulsa ng mga tsuper ang mahigit piso at 50 sentimos na taas presyo sa diesel na pinakamalaki simula nitong Enero. Ito na rin ang pang-8 taas presyo ng diesel ngayong taon. Sabi ng Energy Department, matagal nang naabot ang kondisyon para mamahagi ng ayuda sa mga driver ng public transportation. Last month, nag-certify na ho ang DOE to LTFRB, DOTR at ADA para i-trigger na ho yung subsidy program dahil umabot na ho ng 80 last month pa lang. Sabi ng LTFRB, inaabangan pa nila ang pondong ipapamahagi na aabot sa mahigit 1.2 bilyong piso. Meron pong batas that if the price of the crude oil breaches $80 per barrel po, it will trigger the release of the fuel subsidy. Now we're waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Kung operator o tsuper ka ng modern jeep, 10,000 pesos ang ayuda. 6,500 para sa mga bus, minibus, traditional jeepneys, tourist at school buses at taxis. 1,200 sa mga delivery rider at 1,000 sa tricycle drivers. 2019 pa raw may ganitong programa. Pero wala raw natanggap ang ilan kong nakausap. Wala akong natanggap pero nakapagpasa pa ako ng form sir doon sa LTFRB. Sabi niya babalik lang daw ako pero wala pa rin eh. Meron lang yung galing lang sa mga mayor gano'n. 2,000. Mabilisan lang kasi parang panggasolina lang yan sir. Ang jeepney driver naman na si Mang Robelando, imbis na 6,500 pesos, ay nabigyan lang ng 3,000 pesos na tila isang iglap lang naubos. Dito kasi umiikot ako, ang diesel ko dito 400. Kung magatatlong ikot ka, di 1,400. Bali, papatak lang yun, matatlong araw lang. Pag-amin ng LTFRB, dapat pang ayusin ang problemadong distribusyon ng ayuda. Nagkakaroon po kami ng problema sa pagbabayad sa mga tricycle po because this is being handled by the DILG. Kung minsan po, kulang-kulang yung listahan, kaya yung previous fuel subsidy po na iniatang po at binigay ng gobyerno ay hindi pa ho namin fully na naibibigay. Kaya mas marami sa nakausap kong tsuper ang mas gusto ng dagdag pasahe na lang. Magkano ho yung sa tingin yung dagdag na tama lang, makatwiran lang? Mga 5 pesos. Magkano dapat na idagdag sa flag down rate para patas-patas tayo sa krudo? Ngayon mga 10 piso lang sir, 10, 20 ganun. Pag muli nilang ilalabas yung kanilang petisyon po, muli po namin itong didinggin. And pag meron hong merito yung kanilang petisyon, we will consider their petition for a fair increase. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng tsuper. Si Mang Robelando ayaw din ng dagdag pasahe.
dahil 6 ang namamasahe niyang anak araw-araw. Kahit pa sabing nagmamaneho ka, yung mga kasamaan mo sa bahay, yung namamasahe rin, yun ang dapat doon. Kontrolin na lang ng gobyerno yung pagtaas ng krudo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tuloy ang panawagan para sa ustisya ng isang ina para sa menor de edad niyang anak na sapilitang pinainom at saka ginahasa. Nahuli na ang isa sa mga suspect pero may isa pa umanong hindi nahuhuli. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Inabangan ng mga pulis sa isang events place ang suspect na isang waiter at nang ito'y maispatan na. Dito na siya dinakip ng Eastern Police District Mobile Force Battalion. Wanted sa 2 counts ng statutory rape ang suspect na hindi muna nagbigay ng statement. Nakakulong na siya sa Navotas City Jail. Ayon sa investigasyon, sapilitang pinainom saka pinagsamantalakan ang 13 anyos na biktima. Hinila po siya at iniyaya na makipag-inuman sa kanila. Nalasing na yung bata, nagpapaalam sa mga respondents na to, hinila po siya ng mga respondents at dinala po siya doon sa 2nd floor ng kanila pong bahay. Kinamusta namin ang biktima kanina ayon sa kanyang ina. Tumigil na ito sa pag-aaral dahil tinutukso siya ng mga kaklase. Ang mga suspect, kapitbahay lang nila. Ang ina ng bata ang nakadiskubre raw ng krimen. Naisipan ko pong tumapat dito sa may bintana. Parang nakutuban po ako. Parang nag-struggle doon sa loob. Ayon sa kwento ng biktima, hindi raw bababa sa 3 lalaki ang nasa crime scene noon. Dinala daw po siya sa bakuran hanggang sa pagpasok ng taas na loob ng bahay. 2 ang suspect sa kasong ito pero hindi pa raw nai-issuehan ng warrant of arrest. Ang ikalawa. Masaya po kasi nahuli po pero isa hindi pa po. Sa mga biktima, huwag po tayong matakot na i-report kung ano yung pang-aabuso na naranasan po natin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Milyong-milyong piso at mga dayuhang passport ang kabilang sa tumambad ng mabuksan sa wakas. Ang mga kahadiyero ng umano'y scam hub sa Bamban sa Tarlac. Nagsalita na rin ang alkalde ng Bamban na tumanggi sa pag-ugnay sa kanya sa umano'y illegal na aktibidad doon. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng break-open order ng korte, pinagubuksan ang mga vault sa niraid na compound ng Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac ng pinagsanib na puwersa ng PAOK, AMLA, PNP-CIDG at DOJ-IACAT. Di bababa sa 5 milyong piso ang nakita sa isang vault sa admin building. May mga dolyar pa at iba pang currencies. May na-recover ding mga Chinese passport, 10 IDs na tila pangdayuhan ng pangalan at litrato. Pero higit daw sa pera ang hinahanap ng mga otoridad. What we need are evidence that would lead us to their digital currency, to their digital accounts. Mga crypto wallets, mga seed phrases. Kasi yun ang lifeblood ng mga pogos digital currency. Niraid ang compound nitong Marso dahil sa sumbong ng illegal detention at pananakit sa mga empleyado ng Pogo. Nadiskubre ring nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Inatasan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng AMLAC para sa freeze order sa assets ng kumpanya ng buong compound maging ang mga sasakyang nadatnan sa lugar. Ang DILG naman bumuo na ng task force para imbestigahan ang LGU officials ng Bamban kung may kinalaman o di kaya pagpapabaya sa tungkulin sa pag-operate ng scam hub sa bayan. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado si Senator Sherwin Gatchalian para magkaroon ng pagdinig tungkol dito. Ayon kay Gatchalian, lumalabas sa mga hawak niyang dokumento na ang kasalukuyang mayor ng Bamban na si Alice Guo ang nag-apply umano para sa prangkisa at lisensya ng Pogo base sa resolusyong ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Bamban noong 2020. Ang bill ng kuryente naman nakapangalan din sa isang Mayor Alice Guo.
Isang na-impound na sasakyan rin sa mga villa ang nakitang nakapangalan kay Guo base sa verifikasyon ng PNP. Nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice to determine at some point. Sa kanyang inilabas na pahayag, maring itinatanggi ni Mayor Guo ang mga alegasyong may kinalaman siya sa mga iligal na aktibidad ng Zunyu One Technology. Hindi raw niya kinukonsente at mas lalong hindi raw siya bahagi ng mga krimeng human trafficking, torture at illegal detention. Bukas naman daw siya sa mga investigasyon at handa raw niyang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Pampalamig ulo muna, ngayong mainit at mataas ang konsumo ng kuryente ng marami. May aasahang bawas singil ang Meralco, pero sapat kaya ang supply para iwas brownout? Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung noong Marso umabot sa 5,000 pesos ang bill sa kuryente ni Ana Morales, lalo siyang kabado ngayong Abril. Sa sobrang init kasi, no choice daw sila kundi magbukas ng aircon at electric fan. Dumadagdag pa mga gadget dahil may anak na nag-work from home at nag-online class. Siyempre, magbubukas sila ng electric fan. Magbubukas sila ng, aside sa laptop, may cellphone din silang nakabukas. So, medyo may dagdag talaga. Kaya naman laking tuwa ni Ana sa bawas singil ng Meralco ngayong Abril. Naaabot sa 78 sentimo kada kilowatt hour. Almost 1 peso per kilowatt hour reduction for the month of April. And for residential customers consuming 200 kilowatt hours a month, the adjustment is equivalent to a decrease of around 198 pesos. Kung ang konsumo na Ana noong Marso pagbabasehan na halos 500 kilowatt hours, halos 500 pesos din ang maasahang kabawasan sa bill ni Ana na malaking tulong daw sa kanila. Idadagdag ko na siya sa bill ng tubig ko. So mainit, ang mga bata kung maligo, hindi lang 1, 2 beses, 3, ganyan. Nananatili namang sapat ang supply ng kuryente sa Luzon Grid, bagamat nauna nang sinabi ng DOE na magkakaroon ng mga yellow alert o pagnipis ng reserba sa mga buwan ng Abril at Mayo. Ibig sabihin yan, sa ngayon, walang inaasahang mga malawakang brownout. Pero patuloy ang paalala ng Meralco sa kanilang mga customer na magtipid sa kuryente. 10 to 40% daw kasi ang karaniwang naitatalang pagtaas sa demand tuwing summer months. Ikalawang linggo pa lang ng Abril at asahan para ang patuloy na pagtaas ng demand, lalo't inaasahan magtutuloy-tuloy o di kaya titindi pa ang init dahil sa El Nino. Sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. We still expect demand to increase. We still expect demand to go up until May. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mababawasan ang mga agresibong hakbang ng China kasunod ng sabay-sabay na paglalayag ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Pero sabi ng AFP, 2 barko ng China ang namataang bumubuntot at nagmamasid. Nakatutok si Chino Gaston. Sabay-sabay na naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, US, Australia at Japan nitong linggo bilang bahagi ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Nakilahok din sa anti-submarine drills sa mga bagong anti-submarine helicopter ng Pilipinas habang naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Umaasa ang Pangulong Bongbong Marcos na ang pagpapakita ng iisang hangarin ng 4 na bansa ay magkakaroon ng epekto sa mga mapangahas na pagkilos ng China sa karagatan, gaya ng paggamit ng water cannon at pangaharang tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal. Unfortunately, I sincerely hope so. I really do. I really do. But again, so we are trying everything. We still continue to talk at the ministerial level, at the sub-ministerial level, at the people-to-people level. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa ganun. Base sa isang statement sa China Ministry of Defense website, sinabi nitong nagsagawa ng Joint Naval and Air Strategic Patrol ang China kahapon
Sabi pa nito, under control daw nila ang lahat ng military activity sa lugar na lumilikha ng ingay sa South China Sea. Kinumpirma ng AFP na habang isinasagawa ang MMCA, bumuntot at nagmamasid sa exercise ang isang reconnaissance ship at missile destroyer ng Chinese Navy. Nakalapit daw ang Chinese warship sa 6 nautical miles pero wala na itong ibang ginawa. While we were conducting our own exercises in the West Philippine Sea, we only monitored the presence of 2 PLA Navy ships. At wala naman ginawang mga combat patrol. What we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want to send a clear message about the unity and resolve of our nations. Nagtaka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa MMCA. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not meant to counter any movement from their side, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Sa darating na Mayo, magsasagawa naman ng joint sale ang US at Pilipinas sa bahagi ng EEZ malapit sa karagatan ng Palawan bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Bagong serye na maghahatid ng inspirasyon at pagmamahal ang mapapanood ng ating mga kapuso sa GMA Afternoon Prime. Yan ang prinsesa ng City Jail na pagbibidahan ni Sofia Pablo at Allen Ansay na parehong excited dahil kukunan ang series sa loob mismo ng kulungan. Makichika kay Lars Santiago. Para mas maging makatotohanan ang feels ng serye at acting ng mga bida, sa totoong kulungan ang magiging set ng upcoming Kapuso Afternoon Prime series nina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang prinsesa ng City Jail ay kwento ni Princess, isang babaeng lumaki malapit sa City Jail kasama ang mga jail guard, at kung paano niya mahahanap ang tunay na pamilya sa tulong ng bagong inmate na si Xavier. Excited ako na ma-experience yung parang mag-taping sa loob ng kulungan. Kasi it's something new and hindi kasi lahat ng parang show na-experience yun. Sila direct nung hinahanap daw nila yung location kung saan kulungan yung paggagampanan ng eksena. Talagang pinili nila yung parang ma-experience mo talaga nasa kulungan. Hindi naman naiwasan ni Sofia at Allen na ma-starstruck sa dami ng malalaking artistang kasama nila, gaya ni Beauty Gonzalez, Dominic Ochoa, Kimpi De Leon, Altan Tay, Minnie Aguilar, at ang nagbabalik kapuso na sina Ayan Laurel at Denise Laurel at directed by Jerry Sineneng. Dagdag sa excitement dahil for the first time, magiging ka-love triangle ng Alfia si Will Ashley. Bago sa akin to titular kasi nung huling nagkatrabaho kami ni Sophie, dalawa pa lang kami nun eh. Pero syempre, I respect Alfia, pero excited ako syempre na gawin tong trabahong to. Challenging para sa aming lahat, pero gagawin namin yung best namin. Nakaka-excite titular kasi talagang kumbaga hindi rin talaga makukompleto kung wala si Will kasi ang ganda ng mga magiging eksena. Magkaugali kasi sila, like they're both really fun to be with, so excited ako sa set. Dahil alam ni Sofia na may bago siyang pamilya sa prinsesa ng City Jail, idinagdag na niya sa listahan ng guests sa kanyang upcoming debut ang lahat ng kanyang co-stars. Actually, dito lang ako na magsasabi, nag-invite na siya. Hindi kasi nagpakilala po kay, kinausap, sabi po sa akin ni Sir Dominic, natawag ka na Sofia, sabi ko 17 mo mag-18, punta po kayo April 20. Si Will, may role na raw sa debut. Sasayaw ka? Opo. Para mga TikTok dance lang naman, mga basic lang.
War Santiago, updated sa showbiz happening.